May tatanong lang po ako. Isang tanong lang naman po. Ito yung tanong, bakit kailangan pang pag-aralan ang buhay ni Rizal at ang gawain niya sa panahon niya? At ba? Good morning din, and my name is Chandler Seto. I'm from USPP. For me, kailangan pag-aralan, yung mahalagang pag-aralan ang buhay ni Rizal at ang mga gawa nito. Bilang isang Pilipino, mas mauunawaan natin ng mas malalim at mas magiging inspirasyon tayo sa mga susunod na henerasyon at mas magiging mabuti ang ating mga ito. Thank you po. Hello po. Pwede po ba kayo ma-interview? Sige, pwede naman. Pwede. Ako po pala si Jerry Ensonio from BPED 2, PCU po, nag-aaral. And ano po yung pangalan nyo? Tawagin mo lang sa pangalan ng Tutoy. Totoy. Sige po. May isa lang po akong tanong. Ang tanong ko po is, bakit kailangan pang pag-aralan ang gawain at ang buhay ni Rizal sa panahon ngayon? Gawain Buhay. ni Rizal. Normal lang yan sa isang estudyante na pag-aralan. Kasi yung kasaysayan ng Pilipinas. Paano ano yung buhay ni Rizal sa panahon noon. Kasi kung hindi yan papag-aralan, parang hindi natin malalaman, lalo na sa inyong estudyante, hindi nyo malalaman yung kasaysayan. Paano nating kinilala ang buhay ni Rizal na siya naging bayani. So kasama yan na dapat din mapag-aralan, lalo sa buhay niyo estudyante. Ano pang course nyo? Education po. Education, magtuturo kayo. Pagdating ng araw, so kung kayo makatapos ng pag-aaral, ituturo nyo. Kasi may magtatanong, paano naging bayani si Rizal? So kasama yan na pag-aralan ang kanyang buhay sa panahon niya. Salamat po. Salamat po. Hello po, Ma'am Rodriguez. Pwede po ba kayo ma-interview saglit? Sige po. Yung interview ko po is tungkol po ito sa buhay ni Rizal. At may isa lang naman po akong isang tanong na ibabato po sa inyo or itatanong po sa inyo. And kaya po ako nag-interview is para po sa aking papel. And kaya po ito ginagawa. So, pwede ko na po bang itanong sa inyo question? Okay po, sige po. Go. Mahalaga po ba ang pag-aralan ang buhay at gawain ni Rizal sa panahon ngayon? Kung oo, bakit? Oo naman, mahalaga pa rin na pag-aralan yung buhay tsaka gawain ni Rizal sa panahon ngayon. Kasi hindi lang naman siya simpleng part ng history lessons eh. Isa siyang naging malaking inspirasyon para sa ating mga kabataan at sa ating mga Pilipino. Kasi si Rizal, kahit nung panahon niya pa, limited 'di ba yung mga resources na meron sila. Pero pinakita niya pa rin kung gaano kahalaga yung edukasyon, tsaka kung paano yun naging powerful tool para dun sa pagbabago. Kung ano na natin ngayon, natatamasa natin ngayon. Kasi sa panahon natin ngayon, madali na yung access of information eh. Parang naging reminder kasi si Rizal na parang hindi sapat na matututo ka lang, kailangan gamitin mo yung knowledge in a meaningful way para makatulong, para magpabago, tsaka magbigay ng positive impact sa society. So, ako kasi nag-aaral pa din kahit na nasa teacher na. So, nagmamasteral pa din, ganon. So, parang kung bilang estudyante, 'di ba? Marami tayong inaharap. Ikaw, bilang estudyante, 'di ba? Marami kang hinaharap na distractions, tsaka mga challenges. Pero kapag naiisip mo kasi yung sakripisyo, tsaka dedication ni Rizal, marirealize mo na, alam mo yun, bilang kabataan, ikaw, may role ka pa din, na hindi naman kailangan na nagsusulat ka ng nobela, gaya ng No Limit Tangere or ng El Filibusterismo. Pwede mo namang gawin na gamitin yung mga skills mo
pwedeng may skills ka about sa science, sa arts, or dun sa leadership, mga ganun. Kahit, alam mo yun, kahit nga yung pakikipagkapwa pakikisama sa kapwa, simpleng bagay yun, pero nai-apply yung values na tinuro ni Rizal. So, as Filipino, mahalaga talaga na kilalanin si Rizal kasi hindi lang siya nagpapaalala ng tunay na essence ng pagmamahal sa bayan. Hindi about sa pagiging perfect, kundi alam mo yun, sa pagiging handa na unahin ang kapakanan ng nakakarami. So, sa panahon ngayon, minsan nawawala na yung, alam mo yun, pagkakaisa, nagiging divided na tayo, katulad ngayon about sa mga politics, sa social issues. So, napaka-relevant na yung mga ideals na meron si Rizal. Pinapakita niya na kahit iba-iba tayo, pwede pa rin tayong magsama-sama sa iisang goal, which is yung ikabubuti ng bansa natin. Kaya, para sa akin talaga, napakahalaga na aralin pa din yung buhay tsaka mga ginawa ni Rizal. Hindi lang siya tungkol kasi sa past tungkol din siya sa present tsaka sa future. Siya yung nagpapaalala na kahit gaano ka busy or ka-complicated yung mundo natin ngayon, dapat hindi nawawala yung values ng patriotism, yung courage, tsaka yung love para dun sa knowledge or sa edukasyon, sa natututunan natin. So, bilang part pa din naman ako ng kabataan, syempre, at bilang estudyante, ikaw, ngayon, meron tayong responsibility na ipagpatuloy yung mga ideals na sinimulan ni Rizal. So, sa akin, napakahalaga pa din na pag-aralan si Rizal. Wow, thank you po. Thank you po, ma'am. At malaking tulong po yung question nyo na tama nga naman na dapat pa rin ipagpatuloy nga yung gawain ni Rizal sa ngayon. So, thank you po, ma'am. Salamat I din. hope hindi ako nakabala. Hindi naman. Sige po. Thank you po, ma'am. Hi, ako po pala si Jerry M. Sonia Jr. from BPED 2. Ngayon, ako ay magbabahagi ng isang refleksyon patungkol sa mahalaga pa bang pag-aralan ang gawain at ang buhay ni Rizal sa panahon ngayon. Noong 1956, may itinalagang Republic Act of Rizal Law upang ituro ang buhay at ang mga akda at ang mga ginawa ni Dr. Jose Rizal sa lahat ng paaralan. Isa sa mga kontrobersyang noong ipinatupad ito ay ang pagtutol ng simbahan, lalo na sa pagbabasa ng Noli Me Tangere at ng El Filibusterismo. Dahil sa mga puna laban sa mga praile, ngunit sa kabila nito, itinuloy pa rin ang batas dahil sa naniniwala ang mga mambabatas na mahalagang kilalanin ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ngayon, sa panahon ngayon, maraming kabataan ang mas nakatuon na lamang sa teknolohiya o modernong karanasan. Minsan, napapaisip tayo kung mahalaga pa ba ang Rizal course. Para sa akin, napakahalaga pa rin ito. Ang mga aral ni Rizal tungkol sa pagmamahal sa bayan, kahalagahan ng edukasyon at pagiging responsible bilang mamayan ay hindi nawawala ng saysay kahit anong panahon. Bilang isang future teacher o isang kabataan na gaya ko, naniniwala ako na dapat ituloy ang pagtuturo ng course ng Rizal Law sa pag-aaralan o sa mga paaralan. Hindi lamang ito tungkol sa kasaysayan, kundi tungkol sa pagpapalalim ng pagmamahal sa ating bansa. Ang kanyang mga akda ay paalala na bawat isa sa atin ay may tungkulin na tumulong sa pag-unlad ng lipunan. Gaya ng mga in-interview ko, meron dong teacher, isang vendor o isang business owner ng isang tindahan at isang estudyante na 4th year na graduating. Base doon sa video ng aking reflection or interview sa kanila ay isa lang din ang kanilang mithiin, kundi ay yung ipagpatuloy ang mga kwento
o ang mga gawain at ang buhay ni Rizal sa panahon ngayon upang mas maalala ng mga kabataan na kung gaano kaimportante ang buhay ni Rizal at ang kanyang mga nagawa para sa atin ngayon. At ang mga aral na ito ay magiging tulong upang maging hakbang para sa pag-unlad ng panahon. Dahil naniniwala sila na ang mga kabataan ay isang pag-asa ng bayan na gaya nga ni Rizal, ito ang kanyang quote na kabataan ng pag-asa ng bayan. Dahil si Rizal ay naging isang hero ng ating bayan na dapat ipagpatuloy ang kanyang mga akda o ang kanyang mga mungkahing kabutihan para sa mga Pilipino o sa ating bansa. Dahil siya ay isang dakilang tao na may antig ang kanyang puso para sa bayan at ipagpapatuloy ng mga kabataan ang mga gawain ito sa panahon at sa mga susunod pang henerasyon. Sa kabuuan, ang Rizal Law o ang Republic Act 1425 ay nagsisilbing gabay para sa ating mga Pilipino upang hindi natin makalimutan ang ating pinagmulan upang maipagpatuloy ang mga aral ng Rizal bilang guro sa hinaharap. Tungkulin ko rin ipasa ang mga aral na ito at sa susunod na henerasyon. Salamat po.